Kung akala nyo ang traffic at baha ay modern problem lang, abay mali kayo. Tara na at samahan nyo ako sa isang malupit na time travel trip pabalik sa lumang Maynila at probinsya. Dito natin makikita kung paano nagkalesa ang mga lolo't lola natin na kahit binabaha, todo smile pa rin ang mga Pinoy. Tito John's TV. Unahin na natin tong baha sa Maynila noong early 1900s. Ito'y patunay na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang lublob sa baha experience ng Pinoy. Itong dalawang batang nakatayo, yung isa nakapayong, yung isa wala, pero parehong chill, para nasa photoshoot lang. Sa likod makikita mo yung Tranvia na may sign na Pasig. Imagine mo tren na dapat mabilis pero na traffic din dahil lumulutang na halos ang kalsada. Para siyang LRT ngayon na suspended operations due to flooding. Yung mga tao naman sanay na. Yung isa nakabarong habang naglalakad sa baha. Yung iba naman may dalang basket sa ulo. Yan ang waterproof delivery system noon. At yung paligid classic Escolta vibes. Mga lumang gusali na may tindahan sa baba tapos balcony sa taas. Kung saan pwedeng manood ng libreng palabas ng mga taong lumulusong sa baha. Ang Escolta at Quiapo noon ay laging binabaha dahil malapit sa Estero at Pasig River. At kahit noong 1900s pa to, parang replay lang hanggang ngayon. Ito naman ang isang market scene sa Maynila noong 1906. Literal na palengke vibe bago pa nauso ang Pure Gold, SM Hypermarket o kahit sa aling nena sa sari-sari store. Kita nyo mga tao nakaupo lang. Chill, parang walang inflation. Mga paninda, prutas, gulay, palayok, basket, lahat handmade. Walang made in China, lahat legit gawa ng Pinoy. Yung mga basket na malalaki, yan ang original eco bag. Dito pa lang, eco-friendly na tayo. Wala pang plastic ban noon kasi hindi pa uso mga plastic. Sa background, makikita mo yung mga nipa hat at sampayan ng damit. Noon kahit nasa palengke ka, parang nasa kapitbahay lang. Alam nyo bang ganito talaga ang itsura ng mga palengke sa Pilipinas noong early 1900s? Walang cashier, walang barcode scanner, pero meron kang tingin system na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Kung wala kang pambili ng isang sakong kilo ng bigas, pwede ka bumili ng kalahating lata. Ito naman ang Baguio Market noong early 1900s. Ito ang palengke ng Summer Capital bago pa siya maging puno ng ukay-ukay, strawberry taho at Korean BBQ restos. Kita nyo yung mga karitong may bilog na pawid roof? Yan ang tinatawag na caravan carts. Literal na travel plus storage unit in one. Diyan nilalagay ang gulay, prutas, bigas at kung anong produkto galing Cordillera para ibenta sa palengke. Parang SM Baguio delivery truck pero version na hila ng kalabaw o kabayo. Sa paligid makikita mo yung mga tao, chill lang, nakaupo sa damuhan habang nag-aantay ng bentahan. Walang rush hour, walang traffic, parang picnic na may kasamang negosyo. Yung mga bahay sa likod, mga early American style building sa Baguio. Kasi nga bagong-bago pa lang noon ang lungsod. Bilang summer getaway ng mga Amerikano. Ang Baguio noong early 1900s ay tinatawag pang Little America dahil sa malamig na klima at sa dami ng wooden American houses. Pero kahit social ang vibe, ang market scene very Filipino pa rin. Tingin system at tawaran galore. Ang throwback na ito ay isang Carabao cart sa Maynila 1950s. Kung ngayon ay Grab car, Lala Move at Shopee delivery riders ang bida, noon ay si Calabao Express ang hari ng kalsada. Check niyo yan, isang cart na puno ng sako, malamang bigas, abaka o kung anong pang-export na produkto. Nakaupo yung dalawang kuya sa babaw ng karga. Parang chill lang kahit walang seatbelt, helmet o kahit reflectorized vest. Ang Calabao ang delivery boy. Walang gas, walang langis. Ang maintenance lang ay damo at paligo sa ilog. Tipid na, matibay pa. Kung baga sa modern times parang Toyota Hilux ng probinsya. Kayang dalhin lahat kahit mabigat. Ang ganitong Carabao carts ay isa sa pinaka-common na transport system sa Pilipinas hanggang kalagitnaan ng 20th century. Kahit may mga kotse na, mas marami pa rin ang gumagamit ng kalabaw, lalo na sa probinsya at kahit sa lungsod. Ito ang San Roque, Cavite noong 1900s. Classic palengke scene na parang throwback ng probinsya vibes. Tingnan nyo mga nipa hat, ang tindahan, parang open air mall.
pero walang aircon at walang 3-day sale. Ang mga tao nakakimona, baro at simpleng damit. Tapos lahat nakapalibot sa mesa kung saan nakalatag ang mga paninda. Kita mo rin yung batang babae sa gilid, classic probinsya kid look. Nakadamit, simple pero malamang matik na tagabanta ng tindahan kapag busy si nanay. Ang building na nasa picture ay ang Manila Central Post Office noong lumang panahon. Ito ang padalahan ng sulat at love letter sa Pinas. Bago pa nauso si email, FB Messenger at GCash screenshot ng load. Kung may crush ka dati at gusto mong magpa-cute, dito mo ipapasa ang sulat na may pabango at lipstick mark pa. Ginawa pa ito noong 1920s at naging center of communication sa buong bansa. Imagine mo dati dito dumadaan lahat ng balita, sulat galing probinsya pati telegrama. Tapos check mo yung paligid. Classic cars at jeep-like buses. Parang pelikula ni Fernando Poe Jr. Tipong maikse ng habulan dito ang vibe. Sobrang vintage Manila. Eto, tingnan nyo, parang lumang pelikula na buhay na buhay. Eto ang Escolta Manila noong early 1900s, ang tinatawag nilang Queen of Streets. Kasi dito nagaganap ang social at business life ng mga taga Maynila noon. Yung nasa gitna, yan ang Tranvia, ang MRT at LRT ng panahon ng mga lolo't lola natin. Walang beep card pa syempre, coins lang at konting tiyaga. At syempre walang aircon kaya todo paypay ang mga pasahero. Yung paligid puro tindahan at gusali. May makikita ka dyan ng mga imported goods, ice cream parlors, pati mga opisina ng mga big time businessman noon. Yung mga kotse at kalesa, literal na traffic jam na pinagsama. Kabayo versus kotse versus tranvia. Parang EDSA na may 3-way battle. Eto naman ang Maynila noong 1930s. Binaha dahil sa malakas na ulan. Kung akala nyo na modern problem lang ang baha, issue na pala ito mula pa noon. Kita nyo yung mga tao lumulusong sa baha na parang normal lang. Yung iba nakapaa, yung iba nakatsinelas, at may ilan pang nakabarong o bestida. Parang hindi alintana kahit putik na ang kasuotan. Meron pang magulang na karga yung anak para hindi mabasa. Parang Grab Express na premium service. Samantala yung iba chill lang naglalakad. Parang walang nangyayari. Classic Pinoy, kahit baha, may ngiti pa rin. Yung mga bahay at kalsada sa likod, tipikal na lumang Maynila. Line up ang mga wooden at stone houses at syempre, wala pang drainage system na maayos. Kaya automatic, swimming pool ang kalye. Ang Maynila noon ay prone na talaga sa baha. Dahil mababa ang lugar at malapit sa estero. At kahit ilang dekada na lumipas, same pa rin ang kwento. Nag-level up lang yung sasakyan pero lumulusong pa rin tayo. Ito ang Quiapo noong early 1900s at ayan na mismo ang Quiapo Church sa dulo. Kung saan nagsisiksikan ngayon ang tao tuwing pista ng Nazareno. Noong panahon na to wala pang MRT, wala pang overpass at wala pang dangwa flower sa gilid. Ang meron lang mga karitelang di kabayo. Yan ang grab car premium ng panahon ni Lolo. Yung mga tao sa kalye lahat nakabarong at sombrero. Parang araw-araw may graduation pictorial. Formal lagi kahit pawis na pawis sa init. Kung ikukumpara sa ating ngayon, tayo nakasando at shorts lang tapos naka-slippers pa. At syempre Quiapo Church na nasa gitna ng lahat, sentro ng faith at kismis. Diyan din dumaan ang mga tindera ng herbal oil, anting-anting at syempre famous Quiapo street food. Noon pa man buhay na ang kalye dito. Dati tahimik at maluwag pa tong kalsada. Ngayon, traffic, jeep, busina at endless pila ng tao. Pero kahit gaano magbago, Quiapo will always be the heart of Manila. Ang nakikita nyo dito ay isang kalye noong panahon ng Amerikano sa Pilipinas, early 1900s. Tingnan nyo yan, mga sundalo at locals, nakasakay sa karitong hila ng kalabaw. Kung ngayon uso ang 6-wheeler truck at delivery van, noon kalabaw lang sapat na. Yung bahay sa likod, classic, bahay na bato vibes. Pero may halong American influence. Malalaki ang bintana, wide veranda at syempre tambayan ng mga taong mahilig manilip sa kalsada. Kung may CCTV tayo ngayon, noon balcony lang sapat na para makita lahat ng chismis sa kanto. Ito ang Escolta Manila circa 1920s, ang Wall Street ng Pilipinas. Ito na yung panahon ng Escolta, ang pinakasosyal na kalye sa buong bansa.
Dito nakatambay ang mga mayayaman, negosyante at mga taong gusto lang magpanggap na mayaman. Yung mga gusali kombinasyon ng bahay na bato at mga early 20th century commercial buildings. May mga tindahan ng imported goods, fashion boutiques, pati mga cafe na parang Starbucks ng panahon ni Lolo. Pero imbes na frappuccino, tsokolate, mainit na tabliya. Yung mga kalesa at karwahe, yan ang grab car noon. May economy kalesa at may premium na mas malaki depende kung gaano kalalim ang bulsa mo. At syempre andyan din yung mga tranvia rails, kaya minsan traffic dahil kabayo versus tranvia showdown. Sa eskolta nagsimula ang ilan sa mga pinakaunang bangko, insurance companies at department stores ng Pinas. Kaya kung wala ka sa eskolta noon, hindi ka uso. Ito ang faculty ng Anderson Intermediate School sa Arayat, Pampanga noong 1908. Early 1900s fashion show ng mga teachers at estudyanteng pogit magaganda. Ang mga Ginoo naka full white suit na parang laging handa sa kasal, habang ang mga binibini nakabarong Tagalog at saya na parang galing sa Miss Universe pre-pageant pictorial. Kung ngayon teachers naka t-shirt at slacks, noon mga nakabarong at gown sa picture taking. Walang casual dito, lahat dapat formal, prim and proper. Tipong kahit magdinis ka ng blackboard, naka-Amerikana ka pa rin. Dito natin makikita yung transition ng Pilipinas nung panahon ng Amerikano. English education na ang uso, pero dala pa rin ang kulturang Pinoy sa pananamit at tindig. At pansin mo ba yung picture sa likod? Yan yung portrait ni Uncle Sam vibes, kasi American colonial era nga. So yun, kung nag-enjoy ka sa time travel trip natin, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Shout out Nico Parungaw from Sariaya, Quezon, Mark De La Cruz from Zamboanga City, Nehemias Clasio, Ina Farisa, Dato Israel at Muhammad Adid from Lao, JSKP, Maguindanao del Sur, kay Fernando Mangapan ng Cordon Isabela, JC Bongkawel from Surigao at kay Ray Vlog from Cainta, Rizal. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.